Okay. Mag-one lang po kayo. Mag-one lang. One lang po kung dinig na. Okay? May sounds na. Hindi ba garalgal? Kasi kung garalgal, tatanggalin na natin tong mikropono. Okay. Maikling ano lang po to kasi mamaya babiyahe na tayo papunta ng radio station. Pag-usapan natin, no? Ayon po kay Crawford sa kanyang dito po sa kanyang interview, takot kaya daw po kasi ang dami nagtatanong niyan bakit hindi nagkalaban si Crawford at si Manny Pacquiao. So marami pong sa pantaha, tayo rin meron din tayong sa pantaha diyan. Paulit-ulit ko nang sinasabi 'yun. Pero sa mga hindi nakasubaybay, mamaya sasabihin ko ulit. Isa po sa mga sa pantaha, etong sinabi ni Crawford, no? Natakot daw sa kanya si Pacquiao. Natawa ako eh. Okay. Tapos eto po naman si Cotto, nung tinanong siya sino yung kanyang hardest o yung pinakamahirap niya na kalaban. Ang in-expect natin si Manny Pacquiao kasi binugbog siya ni Pacquiao. Pero nagulat po tayo na ayon po kay Cotto, ang pinakamatindi niya na kalaban ay si ano po, si Floyd Mayweather. Kung okay naman po na si Floyd Mayweather, wala naman pong problema. Okay, yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Unahin na natin to yung kay Cotto. Alam niyo po, marami pong nagugulat pag pag mga fighter po na kinalaban si Manny Pacquiao at saka si Floyd Mayweather. Kahit po si Hatton pag tinanong sino mas mahirap kalaban? Si Floyd Mayweather o si Manny Pacquiao? Lagi po si Floyd Mayweather, no? Ang sinasabi, no? Yung siyempre at that time masyado tayong bias kay Manny Pacquiao. Pero kung titignan niyo po yung katwiran ng mga boksingero na to, tama po yun eh. Maaari po yun kasi maaari naman po yun kasi po mahirap talagang patamaan si Floyd Mayweather. Hindi po yan katulad nila Haney tsaka ni Shakur ha. Si Shakur tsaka si Haney po, kalokohan po yung hindi sila tinatamaan eh. Kaya sila hindi tinatamaan, 1 kilometro layo nila eh. Alam niyo yun? Si Floyd Mayweather, nasa harap mo kasi. Yun yung kaya kahit papano, yung paggalang. Kita nyo, walang paggalang kay Shakur tsaka kay ang pagkakaiba ni Devin Haney tsaka kay Shakur. Talagang susuntok sila tapos tatakbo na. As in, kilometro na yung layo. Si Floyd Mayweather, sinasabi lang natin takbo ng takbo kasi iwas ng iwas eh. Pero at least nasa harap mo siya. Kaya nga great counter puncher si Floyd Mayweather eh. Pag sumuntok ka, ilagan, may balik. Kaya mahirap po, marami po nahihirapan talaga sa style ni Floyd Mayweather kasi nasa harap mo lang eh. Nasa harap mo, mapoprostrate ka kasi hindi mo tinatamaan. Unlike kay Pacquiao kasi, yung power kasi ni Pacquiao, no? Akala mo tinatamaan mo si Pacquiao eh. Hindi, tinatamaan naman si Pacquiao eh. Sabay bigla kang magugulat na pak, bigla kang bumagsak, pero hindi mo iniinda. Yung suntok ni Pacquiao, yung isahan na, no? Okay. Okay na yan. Ako na pinakabobo sa lahat. Ako na po ang pinakabobong boxing commentator. Wala na tayong magagawa dyan. Okay na yan. Okay na yan, Mang Bert. Masyado kasampalataya eh. Wala pala akong alam bakit narito ka. Di ba? Okay na yan, Mang Bert. Inaamin ko na, ako na pinakabobo, wala akong alam, chinachambahan ko lang to. I've been doing this for 6 years. Magsa 7 year na ako.
tsamba pa rin ako. Siguro, siguro naman tumatama na ako ngayon. Kasi kung naniniwala pa rin kayo dyan, bakit kayo narito? Di ba? Hindi ako naniniwala na naniniwala kayo dyan sa sinasabi. Pero kung talaga naniniwala kayo, wala po akong magagawa. Ito lang po inabot ko. Balik na po tayo sa tunay na usapan. Ha? Balik na po tayo sa tunay na usapan. Okay. Ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, ito po, si Miguel Cotto at saka si Ricky Hatton, nahirapan sila kay Floyd Mayweather. Kasi hindi naman sila pinahirapan ni Pacquiao, binugbog kagad. Tulog kagad si Hatton eh. Si Cotto naman eh, hindi na niya naranasan na habul-habulin pa si Pacquiao dahil nakikipagsabayan. Alam niyo, yung pakiramdam nila, naunahan lang sila. Pero ganun talaga eh. Fighters makes fights. So, huwag nyo na pong pakialaman kung ano po. Huwag nyo po silang tanggalin. Kayo naman, no? Hindi po uso dito yung tanggalan. Kasi po kung tatanggalin nyo po yung mga kumukontra, hindi po akin po itong channel. Nakikiusap po ako, no? Kung ayaw nyo po pag may kumukontra dito, wini-welcome natin. Hindi nga siya kumukontra eh. Kulang po kayo. Kaya kayo nasanay na kayo-kayo lang eh. Hayaan nyo po. Ginawa kayo moderator para sumunod kayo rin sa akin. Hindi po to inyo. Sinasabihan ko lang po yung moderator, wag po kayong tanggal ng tanggal. Sasagutin ko po yung mga negative. Kung hindi po kayo marunong sumagot ng negative na sinasabi, wag nyo pong igaya to sa mga channel nyo. Okay? Kung kayo po, bawal sa inyo yung negative na sinasabi, dito po, hindi po. Welcome po rito. Mapapakamot ako ng ulo sa inyo eh. Wala akong pakialam kung anong ginagawa nyo sa channel nyo, pero sa channel ko po, wag po kayong bura ng bura. Okay? Hayaan nyo po ako magbura. Ang konti-konti lang, 92 lang. Oh. Up, libo nga. Punta na po tayo. Hindi, may tumawag sa akin eh. Yung anak ko eh. Okay. Teka, sasagutin. Okay, balik po tayo, no? Okay, balik po tayo, no? Punta na po tayo rito sa usapin ng takot daw ba si Crawford? Okay, takot daw ba si Pacquiao kay Crawford? Ayon kay Crawford, yung laban niya raw kay Deary, hindi nga natin kilala eh, no? Dito po, nung pinabagsak niya raw si Deary, no, kung sino man si Deary. Ayan. Yun daw yung kanya naging coming out, no? Batang-bata pa po to si Crawford at that time. No? Ibig sabihin, wala pa po siyang pangalan, no? Pinangako daw sa kanya, siguro nangako sa kanya yung kanyang promoter na si Bob Arum na kakalabanin niya si Manny Pacquiao. Alam mo, Crawford, first time na ikaw lang ang tanging tao. Ikaw lang ang tanging boksingero dito sa mundong ibabaw. No? Ikaw lang ang tanging tao na nagsabi na takot sa iyo si Manny Pacquiao. Walang iba.
Paalala ko lang sa'yo, Crawford, hindi ka kilala. Hindi ka pa kilala noong araw. Nung sinasabi mo, kasi ang sabi niya, matapos matalo si Floyd Mayweather, dapat magharap na sila ni Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, yung pinakamalalakas na boksingero kinalaban niya, Antonio Margarito, at saka si Hey Crawford, you fool! Okay. Yung pinakamalalakas sa muntok, kinalaban po ni Pacquiao. Mas malalaki di hamak sa kanya. At that time, lightweight ka pa lang. Nung sinasabi mo na natakot sa'yo si Pacquiao, lightweight ka pa lang. Ang nilabanan ni Pacquiao, middleweight. Si Margarito, middleweight. Nung nilabanan niya si Pacquiao, yung timbang ni Pacquiao, hindi. Kasi kayo, panay kayo mga haka-haka lang din. Pwede naman yan pag haka-hakain. Hindi ko naman kino-question eh. Pwede bang matalo ni Crawford si Pacquiao at that time? Pwede po. Ang tanong, ang kino-question natin sa kanya, pwede naman dahil si Pacquiao tao lang naman yan eh. Di ba? Si Pacquiao po tao lang. May talo na po si Pacquiao. Hindi naman po problema yun eh. May tao po si Pacquiao. Di ba? Ay tao lang po si Pacquiao. Pwede talagang talunin. Hindi po usapin ng pwede bang matalo si Pacquiao kay Crawford o hindi. Ano ba in the first place, ano po ba ang kinatatakot ni Manny Pacquiao? Hindi naman po siya nag-aalaga ng zero loss. Ang dami niya na puntalo this time. Ano po ang habol ni Pacquiao? Kita ng malaki. Yung may pangalan po ang nilalabanan. Sino ba si Crawford nung panahon na yun na sinasabi niya na natakot sa kanya si Pacquiao? Bakit matatakot sa'yo? Kay Margarito nga. Hindi natakot. Kay Cotto nga, hindi natakot. Kay De La Hoya nga, hindi natakot. Sa'yo pa. At that time, welterweight na nilalabanan ni Pacquiao, ikaw lightweight pa lang. Yung sinasabi niyang time frame, yung pagkatapos daw matalo si Pacquiao ni Floyd Mayweather. Welterweight naglaban si Floyd Mayweather tsaka si Pacquiao eh. Ikaw, ano ka lang nun? Lightweight ka pa lang. Lightweight. At wala kang pangalan. Yun yung problema eh. Tignan mo, sino yung nilabanan ni Pacquiao? Ngayon, may pangalan ka na ngayon, 2025. Pero at that time, 2015, 10 years ago, wala ka pa. Sabi, ikaw na nga nagsabi, coming out mo yung panalo mo eh. Kay Diri. Sino ba si Diri? Diri, hindi si Algeria. Diri, D-I-E-R-A-R-Y. Hindi nga namin kilala yun eh. Yung sinabi mong tinalo niya raw yung kinatatakutan nung sa division niya. Wala po natatakot doon kay Diri. Hindi nga sumikat yun. Okay, itinatama lang po natin kasi siyempre, ngayon, iba na ngayon eh. Dahil yung iba ngayon, galing na sila kay Crawford. Ang point ko lang, hindi naman po yung takot si Pacquiao na matalo. Kailan ba natakot si Pacquiao na matalo? In fact, kada matatalo si Pacquiao, mas malaki pa yung laban niya ng rematch. Mas kumikita pa si Pacquiao sa rematch. Kita niyo yung kay Morales? Yun yung sinasabi ko. Kaya, hindi ka kilala. In fact, nung ikaw na yung feeling mo sikat na, pinipay-per-view ka ni Bob Arum, kaya ka nga binitawan ni Bob Arum. Si Bob Arum pa, bibitawan yung boxer. Hindi, ikaw lang ang tanging binitawan ni Bob Arum. Sa prime mo, binitawan ka ni Bob Arum. Ano sabi ni Bob Arum? Nakakatatlong lugi na ako sa iyo.
Binitawan ka ni Bob Arum. Hindi kinaya ni Bob Arum na pasikatin ka. Ang daming pinasikat ni Bob Arum. Oscar De La Hoya, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao. Ikaw lang ang sinukuan. Tapos sasabihin mo, natakot sa'yo si Pacquiao, utot mo. Yan yun eh. Bakit sinasabi to ni Crawford? May laban siya eh. Dahil uso na naman si Pacquiao, lahat ng tao gagamitin na naman si Pacquiao para i-promote yung kanilang sariling laban. Di mo ba ma-promote yung sarili mo na worthy kang opponent ni Canelo Alvarez? Gumawa kayo ng sarili nyong istorya. Gumawa kayo ng sarili nyong kwento. Hindi yung gagamitin nyo si Pacquiao para lang maibenta nyo. Marami nang gumamit kay Pacquiao. Ang pagkakaiba, kaya hindi cherry picker si Pacquiao, tandaan nyo, never na nabalita na nag-cherry pick si Pacquiao. Bakit? Wala po siyang pinangangalagaan na zero loss. Yun ang pagkakaiba niya kay Mayweather. Wala siyang pinangangalagaan na zero loss. Sabi nga ni Pacquiao, he loves challenge. Kasi ang challenge, kaakibat po ng challenge, ay kwalta. Kung may big time. O para po ma-prove natin na mali yung sinasabi ni Crawford. Sino ang kinalaban ni Pacquiao after na matalo siya kay Mayweather? Alam niyo po kung sino? Si Tim Bradley na tumalo sa kanya. Sa tingin nyo at that time, ano ang mas malaking laban? Isang unknown na Terence Crawford o Tim Bradley na tumalo kay Pacquiao? Mas malaking laban yung Tim Bradley. Dahil tinalo ni Tim Bradley si Pacquiao eh. Kaya kalokohan to. Kalokohan tong mga sinasabi ni Crawford, no? Talagang ang tawag diyan mga manggagamit. Ginagamit nyo lang si Manny Pacquiao para i-promote yung laban ninyo. Hindi nyo mapigilan eh. Kasi syempre, sikat na sikat. Ang alam ko, halos magkasabay sila nung Usyk at di ba? Usyk versus Dubois. Diyan nyo po makikita. For undisputed yun. Undisputed championship, heavyweight championship. Pero makikita po natin, dito po talaga masusukat kung gaano talaga katibay sa box office si Manny Pacquiao. Isinabay nyo yung pinakamalaking laban sa heavyweight. Titignan natin kung kaya pa ni Pacquiao na maging box office pa rin po. Okay. Ano pa ba? Pacquiao daw, inggit kay Casimero. Sobra naman kayo. Idol po ni Casimero si Pacquiao. Wag niyo pong pag-away-awayin. Yan lang po ang ating topic.